53, familiar naman po kayo dyan. Yan po ang aking memory chapter. No? Yan. Sabayan niyo po ako mamaya sa pagbasa ng memory chapter. Ang gusto ko lang po muna kayo ay magbasa ng tahimik dahil ano pa po siya. Sana mabanggit ko pa yung mga talata ng maayos. Tulungan niyo po ako Wala po akong kopya. Okay. Isaiah 53. Who hath believed our report, and to whom the hand of the Lord is revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He had no form, no comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. He was despised and rejected of men, a man of sorrow and acquainted with grief. And we hid as it were our faces from him. He was despised and we esteemed him not. Surely he had borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep had gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord had laid on him the iniquity of us all. He was despised, he was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before his shearer is dumb, so he opened not his mouth. He was taken from prison and from judgment. Who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was he smitten, stricken. Number 9. He made his grave with the wicked and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him. He had put him to grief. And when thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied. By his knowledge my righteous servant shall justify men, and he shall bear their iniquities. Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he had poured out his soul unto death. He was numbered with the transgressors, and
and he bare the sins of many. For he made intercession for the transgressors. Amen. Okay, ang pamagat po ng ating mensahe sa umagang ito ay ginamagatang dito yan. A suffering servant. Okay? A soul winner's report. Okay? A suffering servant, a soul winner's report. Binasa po natin yung ating buong Isaiah 53. Okay? Have you reported something? May na-report ka na ba na something? Saan madalas ginagawa ang report? Sa bahay? Hindi sa school? Okay? Pagdating mo pa lang sa bahay niya, tatanungin ka agad ng magulang mo, anong ginawa mo? Si Jared, palagi namin tinatanong yan, anong ginawa mo sa buong araw na to? Isip yan. Wala lang. Ganun ba? Yung mga magkakaanak, ganun din. No? Madalas yung magiging tanong yan sa mga anak nyo. Okay? Kung saan man galing yung anak mo, okay, tatanungin mo sila, hindi wala ka lang pakialam. Okay? Para at least alam mo kung ano yung pinagdadaanan nila. Okay? Sa school, kasi yun ay formal reporting. Di ba? Sa bahay kasi informal. Di ba? Habang kumakain lang kayo, diba? Habang magkakasalubong kayo. Okay? Maski kuya ka o ate ka, you ask. Magtatanong ka sa mga makakabata mong kapatid kung ano ang kalagayan nila. Diba? Hindi wala ka lang pakialam. Wala kang pakialam. Okay? Reporting. Okay? Ang pagre-report ay ginagawa natin madalas. At yan ay normally madalas informal. Pero sa school, alam natin yung format ng reporting sa school. Gagalingan mo dyan, di ba? Hindi yung basta mag-report ka lang, bumukas lang yung bibig mo, tapos ka na. Hindi. Dapat yung ibibigay mong report, dapat may significance, dapat yan ay information na tama. Okay? Pwede ko bang mag-report ng mali? Ang tawag sa nagre-report ng mali ay sinungaling. Okay? Misinformation. Okay? Nakikita niyo yung nangyayari dun sa Senate. Diba? Tinatanong ka na para i-report mo yung tama, hindi mo binibigay yung tama. Kung ginagawa mong ulan yung information, no? Hindi ka nagiging truthful. Okay? Kung kailan ka lang masasalin, kung kailan ka lang mahuhuli, saka ka lang magsasabi ng totoo. Okay? Now, in that case, we're going to report something. Magre-report tayo. Okay? Ang pinakamagandang report na i-report natin, yung Isaiah 53. Okay? Binuod yun doon, parang central siya ng pagkamatay ng Panginoon. Paano yung isang servant maglilingkod sa Panginoon, mamamatay sa Panginoon, hindi lang sa Panginoon, kundi sa mga tao. Okay? Tignan po natin kung ano ang mangyayari dito. Kung anong report yung dala-dala natin para pagka humayo tayo dyan, alam natin kung anong klaseng report meron tayong hawak. Kung anong klaseng mensahe yung ating dala-dala. No? Hindi siya boring na mensahe, hindi siya kwentong kutsero, hindi rin siya basta kwento lang. Okay? Sabi dyan sa unang-unang part, who had believed our report? Okay? And to whom is the arm of the Lord revealed? Okay? Okay? Modern Israel ngayon, sad to say, no? They have turned back to this report. Ayaw nila nitong report na to. Okay? Pumunta ka ngayon sa modern Israel, pag sinabi mo ang pangalan ng Panginoon, tutura sila eh. Ganun, ayaw nila ang salita ng Panginoon. Mismo ang Panginoon. Okay? Yan ang sad to say sa panahon natin ngayon. Okay? Si Isaiah here, okay?
Israel. Purong Israel to nagsasabi, no? Who had believed our report? Sino ang maniniwala sa aming mga salaysay? And to whom is the arm of the Lord revealed? Kanino daw ipapakita ang kamay ng Panginoon? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He had no form, no comeliness. Okay, sabi dyan, makikita nyo kung saan siya tutubo, makikita nila kung saan siya lalaki, makikita nila kung saan siya magbibinata, makikita nila kung paano ang kanyang pamumuhay. Eh, problema dito, hindi siya artista eh. Hindi siya papogi lang. He have no form, no comeliness. Hindi siya Piolo Pascual eh. Yun po bang makilala niyo mag-pogi artista? Nakaraan nagtitest ako ng pinanood ko yung Bituing Walang Ningning. Ang pogi pala ni ni Christopher De Leon, ang bata siya. Pogi talaga dito. Eh, makikita mo ngayon, matanda na eh. Nag-test po ako ng Bibawan. Okay? Sabi ko, ang Panginoon Jesus hindi siya ganun eh. Hindi siya lumaking showbiz. Hindi siya lumaking politiko. Lalong-lalo hindi siya kontraktor. Ano lang siya? Karpentero lang. Okay? Wala sa kanyang itong batang to, bata pa lang to. Nako, leader na to. Bata pa lang to. Okay? Si Jared, nako, presidente na to. Kapag ginugroom, sa panahon natin ngayon, uso yan yung ginugroom. We groom people. Kasi nga nakikita natin ang potential. Pero ang Panginoon sabi dito, he had no form, no comeliness. Wala kang makikita sa kanyang beauty. Normal, typical. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Okay? Wala kang makikita sa kanya. Oh, bata pa lang tang pugi. Wala kang ganun eh. Walang ganun eh. Okay? Ito naman bata na. Lahat naman ng bata maganda at pogi. So, ang nakita mo. Tao na lang. Okay. Sabi niya, for he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of a dry ground. He had no form, no comeliness. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire. Ito pang matindi. He was despised. Okay, wala nang beauty. Okay, madalas yung mga hindi ka kagapuan, hindi ka kagandaan, ikaw yung tampulan. Alam niyo ba yun? Hindi ka yung pinakamaganda sa klase, hindi ka yung pinakagwapo, hindi ka yung pinakamagaling na speaker, hindi ka yung pinakamagaling magsalita, hindi ka yung pinaka-cerebral, yung matalino, mag-iisip. No? Nandun ka ngayon sa minority. Nandun ka sa laylayan. Wala ka lang. Kung absent ka, nandun ka, wala silang pakialam. Okay? So yan, he was despised and rejected of men. Alam mo yung despised? Okay. So, opisina, madalas yan, no? Pag ikaw ay napagkaisahan, yung way na napagkakaisahan, yung kahit na wala ka namang ginagawang masama, lagi kang masama, lagi kang isolated. Natin sama yan, no? Ang mga Kristiyano, ganyan. No? Pagka-gimikan na, wala. Ano ka, ikaw yung pinaka, huwag yung isasama yan. Okay? Sana, ganun tayo. Huwag tayong isama sa mga mali. No? Pero pag alam nilang mabuting bagay, ikaw yung una nilang may isip. Okay, tungkol spiritual, dapat ikaw una nilang may isip. Panalangin yan, ang ituro mo. Yung manalangin palagi yan. Okay, tutulak ka.
Pero pagka mga activity nila, no, Halloween party na ito, malapit na naman itong Halloween. No, hindi ka pipili, no, ikaw ang manguna dyan sa Halloween party. Sana hindi ikaw ang unang option. Okay? Pag ikaw yung unang option na may something sa'yo. Okay? Hindi ka people pleaser. Okay? He was despised and rejected of men. Reject. A man of sorrow and acquainted with grief. Laging malungkot. Hanggang ba yun? Grief. Lagi kang, nandun ka sa ano, ang tawag nila doon, ng panahon namin, nasa emo side ka. Emo. Nung panahon namin, ako kung meron, ano bang tawag ngayon dyan? Sa mga ano? Sad boy. Ano pa mga tawag ngayon sa mga emo? Lagi ang nakulay itim, tapos meron kang ano dito, eyeliner dito na itim. Ano lang yun, picture lang yun. Yun ang pinapakita lang natin na gano'n eh. Okay? Acquainted with grief. Lagi kang tampulan ng ano, usapan. Pag masama, ikaw yung nangunguna doon. Okay? And we hid as we were our faces from Him. Tinataguan ka ng mukha. Nangyari na sa inyo yan? Yun na kanya, nakakita ng isang senaryo. May pagkakamali. Eh, ikaw yung nandun. Pero alam mo, mayroong nakakitang iba. Pero pagka nagsabi na ng report, sabi, ikaw lang yung tinuturo nandun. Yung ibang mga nandun, nag-alisa na sa'yo. Tinago nila yung mga mukha nila sa'yo. Napag-isahan ka. Despised. Rejected of men. Eh, sino nga ito? Mamaya, sasabihin ka natin kung sino ito. Hirap naging ganito pag nandito kayo sa ganitong side ng buhay. Surely had borne our griefs. Ano pa matindi? Rejected of men, pero dinala niya yung ating mga pasakit. And carried our sorrows. Carried our sorrows, griefs. Yet we did esteem Him stricken, smitten of God and afflicted. Wala lang. Alam natin, ang Panginoong Hesus namatay dun sa krus ng Kalbaryo, dala niya lahat ng kasalanan ng tao. Gaano kabigat yun? Nagkasala ka na ba? Alam mo ang kasalanan yun? Gaano kabigat yun? Okay? Gaano kabigat mo dadalhin yun? Nagpagsisinungaling. Di ba? Pag sasabi ng hindi totoo. Okay? Nahuli ka ng importer. Nabigla ka na, gulpi-digulat ka. No? Imbis na ibigay mo yung lisensya mo, nagbigay ka ng 100. Worst pa 1,000. Samaan ng loob mo, parang mali yun ah. Nasaling ka, hindi pa kayo makakaano yun kasi wala pa kayong mga lisensya eh. Pero nagsinungaling ka. Harap-harapan, alam mo na sinungaling yung sinabi mo. Sama, bigat nun sa puso. Ayun palang isang kasalanan pa lang yun eh. I-multiply mo yun. I-gather mo lahat ng mga kasalanan, ibigay mo sa isang tao, anong klaseng bigat yun? Parang puputok siguro yung puso mo nun. So, sobrang bigat. Okay, surely He had borne our griefs and carried our sorrow, yet we did esteem Him stricken, smitten of God and afflicted. But He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Okay? Bigat, di ba? He was wounded for our transgression. Okay? Yung buhay natin spiritually para yung sugat-sugat. Okay? Because of sin. Yan naman ang dahil sa kasalanan.
And He was bruised for our iniquities. Saan ba nangyari matinding bruise? Basketball? Sa babae, pag natapilok ka or nadulas ka, nangyari na ba sa inyo yan? Yung nagkaroon kayo ng kulay, una purple, mamaya magiging blue, di ba? Hanggang sa magiging brown, di ba? Kasi ang sakit nun eh. Ito, basketball, madalas yan, sikuhan, di ba? Hindi mo naman sinasadya. No? Hindi ko sinasadya. Okay? The chastisement of our peace was upon Him. Okay? Para magkaroon ka ng kapayapaan ang nangyari, biner ng Panginoon yung iyong mga palo. Chastisement. Dapat yung palo para sa atin, yung palo inako ng Panginoon. Okay? Imbis na yung mga puwet natin dapat yung sasalo nun, yung Panginoon, buong katawan niya sumalo ng palo ng para sa atin. And with His stripes, we are healed. Okay? Sarap sa Panginoon, ano? Kahit may sakit ka physical, manalangin ko sa Panginoon, pagalingin mo ako. Yun yung pinakamababaw na ano yan. Pero in that case, spiritually, okay? Stripes. Hindi niyo hinayaan yun, ano? Yung nagkasugat na sa inyo, anong ginamot niyo sa sugat niyo? Pinabayaan niyo lang. Pinabayaan mo lang yung sugat mo, sakit nun. Diba? Normally, gagamutin mo yun, lilinisin mo ng tubig. Diba? Kung meron kang ibang mga gamot, mga betadine, mahapdi yun iba. Diba? At least kung may sugat ka, ayaw mong galawin. Pero, ang gagawin mo, para malinis siya, lilinisan mo ng tubig, itatapat mo yun sa tubig. Ang sakit nun, yung iba pa lalagyan ng alcohol, mas masakit yun. Tapos lalagyan mo pa ng betadine, masakit din. Pero, siya ay gagaling. Okay? Ang Panginoong Yesus, para siyang ganun eh. Ang ginawa niya eh. Okay? Masakit yung ginawa para sa Kanya, pero para tayo ay gumaling. Malupit ba yung report natin? Wala pa, nasa kalagitnaan pa lang tayo. Nasa 6 pa lang tayo, 12 pa to. Okay? All we like sheep have gone astray. Para daw tayong mga tupa na naligaw. Okay? Kaya may kanta nga dyan, tupang ligaw. Okay? We have turned everyone to his own way. Okay? Lahat tayo may sariling lakad. Okay? The Lord had laid on Him the iniquity of us all. Okay? Kahit saan-saan tayo nagpunta, ang Panginoon, ginather tayo. Nang makilala natin ang Panginoong Yesus. At yung iniquity, yung pagkakasala, okay, ipinataw sa ating Panginoon. Okay. He was oppressed and He was afflicted, yet He opened not His mouth. Sino napalo na dito? Mapagsabihan ka nga lang, retaliate ka agad eh. Di ba? Masabihan ka lang ng nanay, may si ano, ganito. Ganun ka agad, singal ka agad eh. Di ba? Meron ka agad, defense, rebut. Ano pa mga salita niyan? Murmur. Para kang speaking of tongues. Kung ano ka, Pentecostal. Amen. Ano mga kadalas natin retaliation, galit. No, hindi ka nga nagsasalita pero namumuo naman yung galit sa puso mo. Balang araw. Paglaki mo. Paglaki ito may mag-I love you lang sa akin, dasama na ako. Aray ko! Okay? May magyaya lang sa akin, babae nag-I love you sa akin, ako. Tatanan ko na to. Ako'y! Sakit sa ulo.
Oh, we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Tapos na tayo yan, he was oppressed, and he was afflicted. Okay? Okay. Inaako lahat ng Panginoon. Meron na isang meme, di ba? Yung parang nakaganon yung Panginoon. Tapos puro arrow. Tapos nandito yung pinaprotektahan niya. Nakakita niyo na yung meme na yun. Di ba? Tamang protected niya lahat ng mga yung bata na nandito. Pero lahat ng araw nakatusok sa likod niya. Okay? Ilang oras pa ako? 30 minutes pa lang ako eh. Okay? Oh, we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Napagalitan ka, singhal ka kagad. Hindi ka makinig. Listen, quick to listen, slow to speak. Okay? Makinig ka, ano bang sinasabi sa akin ng nanay ko? Ano bang sinasabi sa akin ng tatay ko? Mali ba ako? Tama ba ako? Pag mali ako, dapat kong baguhin. Kung tama ako, okay lang. Alam ko, tama ako. Okay? Yang Panginoong Jesus, tama ba siya? May mali ba siya? Wala. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter. Nakita na kayo ng yung dati yung ano natin doon. Yung kambing natin doon, pag kinatay yun, gaano kaingay yung kambing pag kinakatay. Lahat ng klase ng sinabi nun. No? Maingay po yun, pero ang tupa daw, hindi pa ako nakakita kasi ng tupa na kinakatay. Bibihira kasi sa atin yung tupa. May tupa ba doon din? Sa halahala, na bibihira. Meron tayong nakitang tupa doon. Kasi lang, hindi natin nakita kung paano siya katayin. Pero sabi daw nila, pag kinakatay daw ang tupa, hindi daw yun nagmimi. Kumbaga, iiyak lang daw yun. Yun ang description kung sa Panginoon natin. No? Hindi man lang siya lumapang. Lagi kong ano yan sa soul winning. Kung ako Panginoong Jesus ng panahon na yon, susuntukin pa lang ako. Pipitik na ako nun eh. Alatanos na siguro. Patay lahat yun eh. Di ba? Gaganituhin mo ako ang Diyos. Nagkatawang tao. Hindi ako namuhay ng ganon. Hindi ako namuhay ng bilang anak ng kontraktor. Namuhay ako ng servant. Okay? Hindi siya nag-show off. Yung ganda nga rin yun, nag-show off sila eh. Para nakikita rin ng mga tao kung anong pinagagawa nila eh. You know, mga mahuhuli rin talaga sa bibig. Ang mahuli sa bibig. Yeah. Ganda na rin yan. Nakita nila kung paano yung lifestyle nila. Niyayabang nila yung pala yung mga pinagagastos pala nila doon ay galing sa napa. Okay. He was oppressed and he was afflicted, but yet he opened not his mouth. He opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before his shearer is dumb. Okay? Anong ibig sabihin ng dumb? What is a dumb? Tingnan natin anong dumb. Palabas natin yan, dumb and dumbier. Okay? Ano yung dumb? Dumb in Tagalog. Pipi. Pipi. Hindi nagsasalita.
Binubugbog, hindi nagsasalita. Pinagsasabihan ng masama, hindi nagsasalita. Accused, hindi nagsasalita. So he opened it, not his mouth. Hindi nang meaning nun. Hindi naman siya talaga pipi. Kaya niyang magsalita. May karapatan siyang magsalita. Pero hindi siya nagsalita. Okay? He was taken from prison and from judgment. Okay? Saan siya prison na? Nakulong ba ang Panginoon? Actually, trinayal na nga siya eh. No? Pero sa 1 Peter, sabi doon, napunta siya sa prison. Okay? At alam natin, no, yung end, no, after 3 days and 3 nights, he was in the heart of the earth. Ano ibig sabihin nun? Hindi, malalim na ano yun. Meron kami kasama sa office dati. Isa rin siyang baptist. No? Sabi ko, naniniwala ka ba ang Panginoong Jesus namatay siya? Nung namatay siya, napunta siya sa impyerno. Hindi. Hindi siya napunta sa impyerno. Napunta siya sa meron daw compartment. Meron daw compartment. Napunta daw siya sa bosom of Abraham. Sabi ko, saan yung bosom of Abraham? Meron bang ganun? Meron bosom of Abraham. Yun yung ito, bosom ko. Di ba? Bosom to ni James. Ito, pagka nag-lean ka dito, nandito ka sa bosom ko. Okay? Hindi lugar yun. Okay? Eh, ano yung heart of earth? What is the heart of the earth? Okay, yun din ang sabi sa Matthew 4. Diba? Yan natin. Hindi ang ginawa sa Panginoon dito. No? He was taken from prison. Okay. Sabi dito sa Matthew 4, verse 39. Sorry, 12. Matthew 12. Matthew 12, verse 39 to 40. Matthew 12, verse 39 to 40. Pabasa po. But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas. for us Jonas was 3 days and 3 nights in the waste valley, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Okay, sabi diyan, the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Okay, ano po ba yung heart ng earth? Sa science, yan ay core. Ang core po ay gawa sa fire and brimstones. Okay? Yan po ay impyerno. Alam po natin yan sa Revelations 20:14, di ba? And death and hell is cast in the lake of fire. This is the second death. Sabi rin sa Revelations 21:8, okay? The fearful and the unbelieving and the whoremonger and the sorcerers, abominable, murderers, those who practice magic, and sorcerers. Okay? All liars have their part in the lake of fire, which is the second death. Diba? Hindi natin sa ulo sa ano. Revelations 21:8. Okay, sabi dyan, but the fearful
fearful, and the unbelieving, and the abominable, and the murderers, and the whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Yan din po ang sinasabi sa Acts. Acts 2:27. Acts 2:27. Okay, totoo po ba ang hell? Yes, totoo ang hell. Yan, ang linaw po dyan, no? Because he will not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Hindi siya naiwan sa impyerno. Yun yung pinaka-last part natin dito. Victory. Okay? Hindi siya iniwan sa impyerno. Okay? Sabi nga doon, hawak niya yung susi ng impyerno. Sa Revelation, tingnan natin. Key of hell. Saan nyo nakita nyo na? Revelation 1:8. Nine of heaven unto the earth, unto him given the keys. Yan po sa 20, 21, 21. And I saw an angel come down from heaven having the key of the bottomless hell. Key of the bottomless pit. To the angels of the church in Philadelphia write these things, say is holy, he that is true, he hath the key of David, he that openeth and no man shutteth. Nothing. Revelation 1:18. Tingnan ko natin. Revelation 1:18. So diyan, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of hell and of death. Okay? Ba't may susi siya nun? Hindi gumawa nun. Yeah. Pero in that case, no, isipin mo, ganon ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. He was put to hell. Napunta po siya sa impyerno. Binayaran niya. Yan din po ang kabayaran ng kasalanan sa Romans 6:23. For the wages of sin is death.
But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. To satisfy yung righteousness ng Panginoon, yung kanyang judgment, dapat ang magbayad nito mapupunta sa impyerno. Okay? And we know that in Revelations 20:14, yung second death doon is pertaining to hell. And yun din yung sinasabi sa 21:8. Second death, which is hell. Ganun po katindi yung ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Kung i-imagine mo, hindi lang yung itong katawan. No? Mahirap na to. No? Ito pa lang mahirap na to. Pero pagkatapos nito, nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, hindi pa natapos yung Kalbaryo ng Panginoon. Okay? He was taken from prison and from judgment. Who shall declare His generation? Sabi doon. So, balikan natin yung ating teksto. He was taken from prison and from judgment. Who shall declare His generation? For He was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was He stricken. Okay? 9. And He made His grave with the wicked. Okay? Pinatay siya sa pinaka-worst na paraan. Okay? Kung mapapanood nyo sa History Channel, no? Paano daw namamatay yung isang tao sa crucifixion? Grabe. Worst to worst ka na doon. Yun ang pinakamatinding gagawin sa'yo. Huhubarang ka doon straight. Tapos ipapako ka doon sa krus. Ilalagay ka sa pinakamataas para kita ka ng lahat. Shame. Yan, ano sa'yo doon, no? Papakuang ka. Ibabalandra ka doon. Okay. Yung mga kings, ganun ang ginagawa nila. Pag nakakonquer yung mga conqueror, pag nakonquer nila isang lugar, yung mga kings, yung mga leaders, ganun ang ginagawa nila, binabalandra nila yun doon sa pinaka-entrance ng kanilang mga kastilyo. Okay. Ang Panginoong Jesus, ganun ang ginawa sa kanya, shame. Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Nung panahon niya, nagpagaling siya ng pipi, bulag, bingi, pilay, sinapiat, masamang spirito, patay. Binuhay niya, nagugutom, pinakain niya. Nagsabi siya ng katotohanan, ng kaligtasan. Anong ginawa sa kanya? Baliktad. Binugbog, pinahirapan. Imbis na lagyan ng koronang ginto, anong nilagay? Tinik. Painumin ka ng pinakamasarap na ubas. O, juice ng panahon nila. Ang papainom sa'yo, suka. Simpleng ilustrasyon natin doon, pagka meron kang singaw, inom ka suka, ang sarap. Hindi, ang Panginoong Jesus, bugbog sarado nun. Painumin ka ng suka. May gal pa yun para mas matagal-tagal kang mamatay. Bibigyan pa siya ng pampamanhid. Okay? Okay? And He made His grave with the wicked and with the rich in His death. Okay? Both. Mayaman, mahirap, sinakop ng Panginoon. Okay? Nilibing siya sa mas magandang tomb. First time na ginamit, di ba? Because He had done no violence, neither was any deceit in His mouth. Nilibing siya doon sa mga wicked at mga rich kasi napakabait niyang tao. Diba? Yung worst to worst. Punta ka sa worst to worst. Nilibing siya doon kasi talagang karapat-dapat siya doon. Nilibing siya doon dahil kasi kilalang-kilala siya ng lahat. Ginigiling siya ng lahat. Hindi ganun. Baliktad. Nilibing siya doon kahit na wala siyang sinabing masama. Walang kasinungalingan sa kanyang mga bibig. Okay. Ito pang matindi.
Okay? He was rejected by man. Pero ito pang matindi. Yet it pleased the Lord to bruise him. He had put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see him. Mamaya na yan. Okay? Sabi doon, yet it pleased the Lord. Natuwa pa yung Diyos. Sa tingin nyo, natuwa kaya ang Diyos? Sa tingin nyo, natuwa kaya ang Diyos? My only begotten Son, to whom will I please? Yan ang ano ng Panginoon sa kanyang anak. Kunyari si Jared. Matutuwa ba akong pagtripan yan? No? Pag naglalakad yan, papatiring ko. Matutuwa dito. Ang ginagawa niya sa mga kapatid niya. Pag nakakuha yan ng grades na mababay, galit mo kuha ba grades yan? Matutuwa ka ba doon? Pag napahamak yung kapatid mo, mas natuwa ka pa? Karapat-dapat lang yan sa kanya. Sige, gusto niya. Yan ang Panginoong Jesus. Alam niyo bakit natuwa ang Panginoon? Bakit siya natuwa? Kasi lahat tayo binayaran yung kasalanan natin. Imaginein mo, kung walang magbabayad ng kasalanan natin, lahat tayo papunta sa impyerno. Okay? Bulusok lahat tayo doon, papunta tayo doon eh. Mayaman, mahirap ka dito, nako, wala, kawawa. Buti na lang, at least kahit hindi tayo ganun kayaman, nasa atin ang Panginoon. Kahit minsan, niloloko tayo ng mga mayayaman, ng mga politiko. Yet it pleased the Lord to bruise him. He had put him to grief. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Okay? When thou shalt make his soul an offering for sin, okay, he shall see his seed. Maganda dun. Okay? Yung latter part, makikita niya yung kanyang mga bunga. Okay? He shall prolong his days. Ang kano niya ipoprolong yung days niya? Eternity. Kasi nga, binigay niya nga dun sa mga bunga niya, walang hanggang buhay. Eternal life. If thou shalt confess with the Lord Jesus, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Okay. But whosoever call upon the name of the Lord shall be saved. Yan yung mga mensahe na dala-dala natin. Yan yung mga mensahe na pwede nating pagpuyatan, hindi yung mga games. Di ba? Yan yung mga mensahe na pwede nating labasan ng pera na galing sa ating bulsa at pinaghirapan. Yan ang mensahe na pwede nating ikamatay. Okay? And the pleasure of the Lord shall prosper in His hand. Okay? Ano yung pleasure ng Panginoon? Ano yung pleasure ng Panginoon? Sa Revelation? Pleasure. Ang pag-aasawa daw ay pleasure. Sama? Sabi ng Panginoon. Pleasure. 4:11 ng Revelation. Babasa po, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and
It goes back to its original, okay? Ang Panginoong Jesus nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, binalik niya sa original order. Yung kagustuhan ng Diyos. Yung pleasure ng Panginoon. Okay? Hindi na walang kabuluhan, no? Ang tao kasi makasalanan, lahat tayo makasalanan, we fall down. Pero ang Panginoong Jesus, nung ginawa niya yun, He returns order. He returned back to its original plan. Okay? Isaiah 50. And then he shall see of the travail of his soul and shall be satisfied. Okay? Nasatisfy ba ng Panginoon yung judgment ng Panginoon? Ng God the Father? Yes, yan nga yung pinipreach natin eh. Okay? Yung forgiveness na dala-dala ng Panginoon. Yung regalo niya na buhay na walang hanggan. Hindi mo kailangan paghirapan. Hindi mo kailangang bayaran. Walang bawian. Di ba? Yan palaging mensahe natin. Ang ganda-ganda ng mensahe natin, ang dala-dala natin. Kung i-reject tayo, they reject not us. They reject Christ. Okay? Ano tayo? And by His knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Therefore, nandun sa tayo sa conclusion, will I divide a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he had poured out his soul unto death. Okay? Partiyan na! Okay? Yung mensahe natin, merong partiyan. Okay? Division, portion with the great, and shall divide the spoil with the strong. Gusto niyo ba may kaparte ka? Gusto niyo ba magkaroon ng parte? A stake? Gusto niyo ba maging stakeholders? Ganyan sa mga laking kumpanya, no? Kahit na hindi ka may-ari, meron ka pa rin stake. May share. You're a shareholder. Alam niyo kami kasi mag-accounting to eh. Yung ka lang sasali sa market na. Nakabalagi ka na nakabang tumatas yung kaopisina namin gano'n eh. Matapos niya, magkakwentuhan ko ba yun. Bahala kayo dyan. Pag-usapan yung pera. Okay? May party ka. You have a stake. Meron kang stock sa Panginoon. You are a heir. Ikaw ay tagapag-mana. Because he had poured out his soul unto death. And he was numbered with the transgressors. Binilang siyang isang makasalanan. And he bare the sin of many. Dala-dala niya yung lahat ng kasalanan natin. Sino yung mensahe natin? Ang Panginoong Jesus. And made intercession for the transgressors. Every time we go out there, lumalabas tayo dito sa ating bahay-sambahan. Dala-dala natin yung mensahe ng Panginoon. Ikakahiya mo ba yun? Nakakahiya ba yun? Every time we go and ask person, nagtatanong tayo, gusto mo bang mabahagi ko yung mabuting balita ng kaligtasan? Nakakahiya ba yun? Nahihiya ka ba doon? Every time. Okay, we have soul winning. Madalas naman yan. Hindi ang soul winning sa atin, hindi siya special occasion. Madalas natin ginagawa. Sasama ka ba doon? Are you ready to be participated or to participate? Gusto mo bang sumama doon? Anong gagawin mo? Be quick to read His Word. Okay? May maraming tanong dyan. Tatanungin ka, totoo bang impyerno? Napakapili. I-search mo lang sa Bible app mo, hell.
Ewan ko, walang lumabas doon. Okay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, muli sa pagpapaalala, Panginoon, ng suffering servant. Ano, Panginoon, ang report na dala-dala namin? Salamat, Panginoon, sa inyong anak na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Bigyan niyo kami ng kalakasan, Panginoon, ibahagi, Panginoon, sa iba ang mabuting balita ng kaligtasan. Patuloy, ito ang gawain ng church. Salamat, Panginoon, sa mga institusyon na tinatayo mo, Panginoon. Handa, Panginoon, na ibahagi, Panginoon, ang ginawa mo dun sa krus ng Kalbaryo. Salamat pong muli, Panginoon, gawin mo kaming pagpapala sa iba. Katulad ng ginawa mo sa inyong anak, Panginoon. Ginawa lahat ng mga bagay para sa amin, para kami ay mapagpala. Salamat pong muli, Panginoon, sa umagang ito. Tinataas ko po, Panginoon, sa inyo ang aming susunod na mensahero, Panginoon. Gamitin niyo siya. Salamat pong muli sa umagang ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Okay, mag-break muna po tayo, mga 5 minutes. Yung mga magkakape po, hindi po tayo magkape.